tatlo po yung ganito ko. Magkakaiba lang po yung size. Yung pong... yung pong... ito po is Hanes, so American size, XL. So alam niyo, double XL na ako sa Philippine size. Yung una kong pinagawa is large, hindi na pwede. Sobrang sikip na. Yung... Yun na yun. Medyo mahirap mag-usap tungkol sa size. So, the exit farm, Petronas Twin Towers, ito po sa Thailand. And ito, alam niyo, nasa Singapore. Nagpo-moment po ako dyan. Solo, nag-iisa, walang kasama, single. Nung nag-trip. Ladies and gentlemen, lagi ko pong sinasabi, maybe, hindi lang po DXN yung isa sa way para makapunta ka na ibang bansa. Para makapag-travel ka. Para kumita ka ng maganda. Para magkaroon ka ng sarili sasakyan, ng bahay, lupain. Hindi lang po DXN yung way. But, bakit DXN yung best way para makuha yun? Marami kasi mga distributors outside taking up direct selling, network marketing, nakikipagbakbakan. Paano nakikipagbakbakan? Nakikipag-away. Alam mo, ang employment, pangit yan. Hindi okay yan. Hindi ka magsasas dyan. Walang empleyado naging mayaman. Yes. Pero nangyayari sa labas, kung bakit maraming tao ang nagagalit sa mga nagdi-direct selling or nagdi-network marketing, inaaway nila yung mga tao sa labas. And sana po wag maulit. Bakit po? Marami kaming kakilala na ubusan ng kliyente, kapitbahay, kakilala, kaibigan. Bakit? Inaaway nila kapag ayaw mag-register. Minamaliit po nila or dina-downgrade po nila kung ano yung katatayuan or yung career na ginagawa. Despite we know na hindi lang naman isang company ang pwede magbigay ng gusto mo makuha. Pero bakit DXN yung best choice? Again po, lahat ng gusto makuha sa buhay, pwede mo makuha sa ibang paraan. Pero bakit DXN yung best choice? Because, thank you so much. Ayan. Bakit DXN yung best choice? Dahil unang-una, ladies and gentlemen, sa DXN po, kapag ginawa mo yung DXN, meron tayong mga produkto. Ayan. So, meron tayong mga produkto. So, nakikita nyo na po sa harapan yung ating mga products, pero hindi ko na iisa-isahin lahat. Dahil pag inisa-isa ko yan, baka maabot tayo ng 48 hours, hindi pa po tayo tapos. Dahil ang DXN is mayroong 148 products, na pag nag-isa-isa po tayo, ano ba laman, para saan, kanino ba to, kanino the best, ano nagagawa sa katawan, mahaba. So, doon po tayo sa in general. Taas po kami dito, ang kapag may sakit, napunta sa doktor. Meron po ba? Ay, wala. Saan kayo napunta? Sa DXN. So, lahat po ba member na? Lahat member na. Tapos kami hindi pa member? Si Sir. Pero sino po dito yung mga nagpa-masterclass? Nagpa-masterclass. Ano, nagpa-masterclass dito? Isa? Sino pa? Isa lang? Nagpa-masterclass po dito? Natin ang masterclass natin? Exactly po, kasi yung gagawin ko po na gyrotherapy is kung ano yung pinapakita namin sa masterclass and kung ano din, yung kung paano siya i-present outside. So ladies and gentlemen, hindi ko lang nabanggit kanina, parang sabahan niyo po ako. DXN, ito po yung logo po natin. Red is rising sun, kung bakit ang bati namin. Siyempre para kay Sir. Umaga, tanghali, hapon, gabi is good morning. Green symbolizes vitality and growth. And as you can see, ang produkto po ng DXN is all about health. Blue is the water's basis of growth ng company. Para tubig, walang form. Square, triangle, rectangular, okay, cube, anywhere, anything. Ganun po ang tubig. Same din po sa paglago ng DXN, hindi mo namamalayan dahil nagdadalawang isip ka pa kung i-invite mo yung kapitbahay mo na invite na ng taga-malayo. Ganun po ang DXN. Ganun ka-fluid ang paglago or pag-grow ng DXN. So we're going to talk about gynotherapy. Ano ba yung gynotherapy? Kapag tayo may problema sa katawan before kayo nag-DXN, napunta po tayo sa ospital para magpa-konsulta. Para ba magpagaling? Hindi. Pupunta tayo sa ospital para magpa-konsulta kasi kailangan mong malaman bakit sumasakit ang ulo mo o yung tiyan o yung ngipin o yung likod, bakit ito yung nararamdaman mo. Without knowing na ang mga doktor nagtatanong po kung ano po ba yung nararamdaman natin at doon sila magbe-base kung ano yung meron tayo sa ating katawan. Tama, correct?
Tama. So kapag po ba masakit ang ulo ko at ikaw yung doktor, lumapit ako sa iyo, Dok, masakit ang tiyan ko, pero totoo ang ulo. Ano gagawin ng doktor? Ay hindi, nagsisinungaling ka. Ulo talaga masakit sa iyo. Ganun po ba? Hindi. Ano po mangyayari? Sasabihin ng doktor, masakit tiyan mo, o sige, inom ka ng gamot para sa sakit sa tiyan. So hindi siya pwede magbigay ng para sakit sa ulo kasi ang sinabi mo ay sakit sa tiyan. Dati, okay, since kita ko po yung mga edad ng iba, naabunan po natin yung kapag magpapagamot tayo sa doktor, magpapakonsulta, pataas yung liko, yung damit, hinga ng malalim, and then inhale, exhale, haharap, inhale, exhale, and then papalabas yung dila, tama ko rin? Tama. And then sabihin, o sige, ito, try mo, ito inumin mo, then balik after 2 weeks. May ibang pinagawa? Wala. Wala. Pero ngayon, pagpunta mo ng clinic, Dok, masakit ulo ko, masakit tiyan ko. Sige. Dali mo to doon sa laboratory, pakuha ka ng ihip, dumi, x-ray, laboratory. Tama ko rin? Tama. Hindi ka pa nagpapagamot, wala ka pang iniinom, gumastos ka na lang. Pera. Ang nangyayari po ngayon is laboratory therapy. Bakit? Hindi na natin nalalaman ang problema hanggat walang laboratory results. So pag-usapan po natin, ano po ba yung meron sa gano'n-therapy? So pag sinabing therapy, therapy from the word how to do it sa ating katawan or kung paano makaka-apekto sa ating katawan. So meron physical therapy with the use of hilot or massage or physical therapies, ang tawag po doon physical therapy. Pag chemo is chemical, chemotherapy. Radiation, radiotherapy. Music sa mga nagbubuntis, musical therapy. Sa bahay, pag gusto mo pa-renovate ng kulay, kailangan mag-consult the best is color therapy. Blue para sa relaxing, greens para sa nature. So yun po yung color therapy. And meron iba't ibang uri ng therapy. Sa gano-therapy, pag-usapan po natin kung paano yung gano o yung ganoderma nakaka-apekto sa katawan. Bakit po? Meron tayong 36,000 pieces of mushroom, 34,000 nakakalason, 2,000 edible. Pwede kainin. Out of 2,000, merong 200 na merong medicinal factors. Out of 200, merong top 6. Last time, nagpunta ako ng Bohol, sabi sa akin, Christian, paano malaman pag nakakalason ng kabuti o hindi? Meron po tayong dalawang paraan. Yung una, dalhin mo yung kabuti sa Department of Health or para magkaroon ng laboratory examination. Magastos? Hindi. Gastos. Meron pong isa na hindi magastos. Paano? Try mong kagatin. Pag hindi ka namatay, hindi po yun nakakalason. Pero pag namatay ka, at least nalaman. Okay? Pero hindi mo gagawin dalawa, okay? Yung lang po yun. Pero yung talaga yung dalawang way. Wala po tayo ng choice. Nung bata po kami, kumakain kami ng kabuti, isinasapaw lang sa kanin. Kinukuha po sa dayami. Since ngayon, puro mo nagpapaanin na, naalala ko. Alam ko ni lolo ko. Ano na po ngayon, 82, mas mabilis pa maglakad sa akin. So, gano'n-therapy, ladies and gentlemen, every time na may problema yung katawan, may nararamdaman, dalawa yung pinupuntahan natin. First one is our conventional medicine, second is natural food. Conventional medicine, ito yung gamot, doktor. Natural food, ito po yung, sabi sa Bohol, albularyo. Hindi po, okay, hindi po albularyo. So, ano po yung pinagkaiba? Conventional medicine, itatama yung ating nararamdaman sa pamamagitan ng pag-inom ng drugs or ng gamot, gamot po ha, drugs, para ma-cure or mapagaling yung ating problema, yung ating sakit, kung saang organ may problema. Okay? Para po sa mga na-attend ng master class or gusto malaman kung paano po pine-present ang gano'n-therapy, ganun po yung pagbasa ha. Hindi po segmental kasi mula po sa ibaba. Okay, sa mga natin ng master class. Again, itinatama ang ating nararamdaman sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot kung ano yung problema na pinagagaling yung ating problema kung saang organ may problema. So kung halimbawa, mayroon kang problema sa atay, sa bato, sa puso, sa bituka, sa kidney, sa utak, ilan inumin? 6? Hindi po. Laging may +1. Bakit? Pangontra or antibiotic. Paano naman kapag natural food? Hindi po ito albularyo ha. Natural food, ano po yun?
pinalulusog, hindi po tinatama, kita nyo naman, pinalulusog ang ating katawan sa pamamagitan ng food supplements or ng herbals para ma-prevent ang paghina, manatiling malusog, holistically or mula ulo hanggang paa. Diba po? Again, sa mga nag-aaral or na gusto matuto kung paano i-present, ganun po ang tamang presentation ng ating Gano-therapy. Based on kay Dr. Lim at saka po kay Mr. Tiohan Ching or yung dati pong country manager ng DX and Philippines. Okay? Para hindi po kayo natatagalan. Kasi pa tatagalan, segmental po, ano ka na sakit ito, may sakit. Ganun po yung pagbabasa. Which is totoo. Sabi nila, Christian, paano mo naman mapapatunayan? Eh, hindi ka naman nag-aral ng medicine. Hindi ka nag-aral ng kung paano nagbibigay ang mga doktor ng gamot. Kung hindi po kayo maniniwala sa ating katawan, parang sinabi na rin na hindi kayo maniniwala sa inyong mga magulang. Bakit po? Dati, nung bata ka pa, sumakit ang ulo mo, ano ginawa ng nanay mo? Vicks! Si Madam Vicks. Pinalo. Di ba? Hindi, inumin mo to. Eh, nakita nga, puro mga nilaga lang naman. Tama? Gumanda pa kayo ng tao? Yes. Yung iba ka, ginagawa, yakap lang. Kaya gumagana ang pakaladang po natin. Special sa mga babae, Ma, masakit yung puson ko, meron ako. Ay nako, ganyan ako dati. O ito, gawin mo. Nag-okay? Yes. Pero ang tanong, ang nanay po ba natin nag-aral ng medicine? Hindi. Pero mother knows best. Bakit? Through their experience. Ladies and gentlemen, most of the time, marami po tayo nare-receive na kaalaman from experience. And ang mga doktor po natin, hindi po natin sila kaaway. Hindi po natin sila kalaban. Nag-aral po sila kung paano magre-reseta ng gamot na hindi ka ma-overdose at hindi ka mamamatay agad. Okay. Pwede ko po. Ang mga doktor ay hindi natin kalaban at hindi natin kaaway. Ang mga doktor ay nag-aral ng 10 taon kung paano sila magre-reseta o magpapainom ng gamot na hindi ka ma-overdose, hindi ka ma-underdose, at hindi ka mamamatay agad. Okay po? Okay tayo doon? At least nagkamalina po tayo, ha? So, hindi po natin kaaway ang doktor. Tuloy po tayo sa ating usapan. Paano manatiling malusog ang katawan? Ladies and gentlemen, ang magiging healthy ay hindi po 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, or 1 decade na usapan. It's a continuous process na kung saan araw-araw ginagawa. Bakit po? First, positive mental attitude. Kailangan marunong po tayong ngumiti kahit tayo ay bungi. Naku, tumawa. Napasobra na. Hindi lang po. Bakit po? Dahil ang pagngiti, gumagamit tayo ng 15 muscles. Pag malungkot, nakasimangot, galit, gumagamit tayo ng 45 muscles or more. Kaya mga tao mahilig manood ng drama, umiidad agad. Naku, kaya yan. Diba? Ano bang puso ng drama? My Ilonggo Girl. Diba? Nakita yung mga post na Ilonggo Girl. Inaway si Jillian Ward. Galit na galit. Sino yung away ni Jillian Ward? Hindi ko po alam. Pasensya na. Si Myrtle. Oo. Parang alam mo. Inaway ni Myrtle si Jillian Ward. Galit na galit ka. Diba? O dina-stress ka ngayon. Ano pa? Walang Ilonggo Girl ng Friday. Alam ko, no? Nainis ka, bakit? Naputol yung panonood mo. So, ano nangyayari? Nai-stress ka. Nakikita niyo po, yung mga tao na lagi nakangiti, mahaba yung buhay. Pansin yung mga baliw. Grabe yung comparison. Di ba? Nakakita ba kayo ng baliw na may cancer? Wala. Baliw na may diabetes? COVID ka, wala eh. Baliw na may COVID? Wala. Malinis ba ang kinakain? Hindi. Patay na ba? Kakadaan lang. Bakit? Kasi pag lagi nakangiti, tumataas ang ating immune system. Kaya dapat lagi Ngiti. kahit bungi. Yan. O, diba? Yung mga bungi, pag umiti nga yung bungi, kahit galit na galit, tatawa ka na lang. Bakit? Kasi may space. At least nabigyan ng space, di ba? Ano yung ikalawa? Healthy lifestyle. Pag sinabing healthy lifestyle, tamang tulog. Ulitin ko po. Tamang tulog.
tamang kain, tamang exercise. Nakapag-exercise po ba? Parang malang sumagot halos, konti lang. Ano po ba yung tamang uri ng exercise? Ang tamang uri po ng exercise ay parang sasakyan. Uupuan, hindi po. Okay? Ang sasakyan po, bago mo gamitin, kailangan mong painitin para umikot yung langis ng makina. Ngayon, pag ang sasakyan, pagkabuhay na pagkabuhay, marurot ka na, ano mangyari sa sasakyan? Sira. Mabilis masisira yung mga mechanical parts. Bakit? Hindi pa nakakaikot yung langis, yung lubricant. Same sa katawan po natin. Kailangan painitin muna. Diba? Si Mister nga, pag lumapit sa'yo, yumakap, tapos nag-request ka agad. Ang sabihin mo, hindi ka man maging romantic. Hindi mo lang ako nilambing. Ano ba yung hihingi? Pagsasain po. O, ano ba iniisip nyo? Ay, nako po. Okay, mapaalis po dito. Mga MTRCB. Again, kailangan may konting lambing. Kaya mga may asawa po, especially mga lalaki, alam ko kayo'y pagod. Ano po? Yung mga may hanap po, alam kong pagod po kayo maghapon. Pawisan, mainit. Pero pag may re-request ka kay misis, lambingin mo muna. Ano po? Para mapagbigyan ka ng pagkain. Sinain lang. Okay? Same din sa katawan natin. Kailangan may exercise. Proper exercise. Stretching. Bakit? Para maging handa yung katawan natin sa ating gagawing trabaho. Next. Tamang kain. Kumakain pa ba ng tama o hindi na kumakain? Hindi na kumakain. Kalahati nito sa umaga, kalahati nito sa tanghali, kalahati nito sa hapon. May kalahati nito, pangbukas po yun. Okay? Pag-usapan natin mamaya yung pagkain. Ano po yung kanto? Tamang tulog. Ano po kung oras ang tamang tulog? Sabi ng iba, sir, ang tamang oras ng pagtulog ay kapag inaantok ka na. At ang tamang oras ng pagising ay kapag Tapos hindi na ka nang matulog. Para sa mga naghahabol ng income, nagne-network, yes, kung ang habol po ninyo yung goal po ninyo. Pero kung ang habol mo is maayos, nakalusugan, ang tamang oras ng pagtulog ay bago mag-alas 10 ng gabi. Ang tamang oras ng pagising ay at least bago mag-alas 4 ng umaga or past 3:30. Yung pinakamaaga. Bakit po? Yun ang oras ng trabaho ng ating liver. 10 to 3. So pag hindi ka nakatulog bago mag-10, kahit may mga tumatawa sa likod, hindi nakakatulog ng 10. Pag hindi ka nakatulog bago mag-10, kahit gumising ka ng 10 ng umaga, parang kulang yung tulog. Pero pag natulog ka bago mag-10, nagising ka ng 2, hindi ka na makagawa ng tulog, pero magaan yung pakiramdam. Bakit? Kasi nakapagtrabaho na po yung ating atay. Atay po, kanan, sorry. So nagagawa mo ba yung tatlo? Hindi na lahat. Bakit? Kasi po, because of our lifestyle. And ladies and gentlemen, kailangan na tayong maayos, na tayong healthy diet. Bakit? Hindi po yung diet ang kakainin lang, isang kutsara sa umaga, isang kutsara sa tanghali, isang kutsara sa hapon. Kaya pala wala na kayong kutsara. Kutsara yung kinain. Kidding aside. Marami po sa atin nagtataka, gusto magpapayat, imbis na lumiit, lalong lumalaki. Bakit? Hindi maayos ang nangyari. Ano yan po? Binibilo ba ako? Okay. Dahil hindi maayos yung diet, pag-usapan natin mamaya. Since yan po yung lagi naging problema, kung bakit lumabas yung supplementation. Yung ating food supplements. Sa akin ba? Supplementation. So, saan po ba nanggagaling problema ng katawan? Toxins and body imbalance. Toxins, alam niyo na po yun. Sabi na, sir, ano ba yan? Betchin, magic sarap, mix, canned goods. Para mabilis pag-usapan, simple lang. Lahat ng hindi kailangan ng katawan, ang tawag ay toxic. lason. Parang sa'yo, sa buhay mo at sa pagmamahal, lahat ng mga taong hindi ka mahal, toxic yun. Para may pinagbuhugutan ng ating speaker kanina. Bakit po? Kasi hindi makakatulong eh. Pag hindi makakatulong, ang tawag po doon, lason. Tama?
Eh sir, paano yun? Yung kaibigan ko, ayaw akong suporta sa DXN. Lason yun! Eh sir, paano yun? Yung asawa ko ayaw suporta sa DXN. Pag-usapan nyo! Huwag mo sabihin lason ka, mister. Huwag po ganon. Pag-usapan po ninyo. Bakit? Siyempre, asawa nyo po yun eh. Okay? Pero kung halimbawa, kaibigan, pwede naman palitan, doon po kayo sa makakatulong. Yan in fact ang ating mga cross-lines, ang ating mga kapwa. DXN members is pwede maging kaibigan. Especially for the business. Okay? Ano po? Eh, sir, paano yan? Kumakain ako ng gulay. Kumakain ako ng prutas. Bakit meron akong diabetes? Bakit high blood po ako? Bakit may problema ako sa ganito, sa ganyan? Baka yung aming eating habit. Mabilis kumain, madalas kumain, sobrang daming kumain. Mabilis kumain, isang muya, dalawang muya, tubig, tapos. Di ba yung mga bata? Bilisan mo, nandiyan yung service. Oh, bilisan mo, tubig, 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 tubig. Tapos alis na yung bata. Kaya natataka ko kayo. Yung mga bata po ngayon, 7, 8, 9, 10 years old, may sakit. Ano sakit? Anemic, anemia, leukemia. Bakit? Hindi natunay yung pagkain, dumikit sa bituka, nalason yung dugo, tumaas yung white blood cells, red blood cells. Maraming white blood cells, anemic. So, ang tataka po kayo ngayon. Bakit? Eating too fast. Additionally, ang mga police po, karamihan sakit lagi nila high blood. Bakit? Mabilis kumain. Konting nguya, lunok, konting nguya, lunok, kasi merong duty. Undigested, hindi natunaw, nahirapan yung bituka, nahirapan yung katawan, hindi nakapagpahinga. Ano nangyari? Mabilis na ubos ang buhay. Next, eating too often. Kumain ng pandesal sa umaga, nagkagahan ng alas 6 ng kanin, nagmerienda ng alas 9, nagtanghalian, nagmerienda ng alas 3, naghapunan ng alas 6, nakipag-usap na pagkwentuhan, nag-dinner date. Tapos umuwi sa bahay, nag-midnight snack. Hindi na nakapagtunaw. Ano po? Eating too much. Paano eating too much? Akala mo mauubusan. Naka5 cup ng rice. Tinamaan yata ako ng konti. Naka-4 lang naman ako kanina. Di ba yung mga lagi na kumakain sa inasal? Anli rice? Anli rice, ang daming kinakain. Ang tanong, natunawan? Hindi. Oh, di ba? Akala niyo po yung sa mga lalaking yung buntis kami? Hindi po. Kanin yan. Sa mga tinabahan po, hindi po akong aabangan sa labas ha. Trabaho lang. Next! Eating too much acidic food. Ano po yung mga acidic food? Lahat ng mga pagkain ng sobrang luto. Acid foods. Pwede po i-search sa Google, sa mga may cellphone, sa mga kabataan, sa mga millennials. Kapag ang pagkain dumaan sa apoy, ang tawag po doon, acid foods. Eh sir, paano yung gulay dumaan sa apoy? Acid foods? Yes. And in fact, ang gulay, yung nutrients ng gulay, pag dumaan sa apoy, nagiging starch. Yung starch, magka-caramelize, magiging sugar. Yung sugar, papasok sa katawan, magiging fats. As energy, pag hindi nagamit, magiging cholesterol. Tataka po kayo, nagugulay, pero mataas ang cholesterol. Tapos kakain ka pa ng noodles, wala daw cholesterol. Eh, paano po yung noodles? Gawa po yung sa harina. Yung harina, papasok sa katawan, magiging starch, susunugin, magiging fats, energy, hindi magagamit, cholesterol. Tapos, ang gagawin po, too much cooked food. Sobrang luto. Halimbawa, kumain ka ng munggo, pwede bang half-cook? Masakit po sa ngipin. Tama? So, ibig sabihin, ang munggo ay over-cook. Too much cooked food. Yung po bang gabi, di ba may gabi ko dilain? Pwede bang half-cook? Aba, hindi ko po alam kung pwede. Makati sa dila. Makati sa lalamunan. Ano ho? Ngayon, since too much cooked foods, yun po ay uric acid. Acid foods. Ano ba ho? Yung mga may edad ho ngayon, yung mga may mga samahan, mga senior, mga may maintenance. Di ba anong gagawin? Ay, alam mo kumpare, ako sabi na doktor, wag na daw akong kakain ng baboy. Eh, di na lang sa may sabaw. Sino po una-una? Yung kumain ng sabaw o yung kumain ng karne? Di ba usually kumain ng sabaw? Bakit? Nasaan po yung katas ng baboy? Sabaw! O, hindi ko sinabi magbaboy, dala po yung magbaboy. Pero pag ganun po nangyari, yung mga nag-iingat, hindi kumain ng baboy. Yung mga nagsabaw, nauna ka agad, bakit? Sumama loob. Nagbayad ng tama, sabaw lang ang kinain kasi bakit may maintenance?
Joke lang po, pero totoo po yun. Pero ang totoo niyan, yung katas ng baboy nandun sa Sabaw. sabaw. Nandun po yung uric acid. Uric acid, testosterone, pag pinagsama, titigas po, magkakaroon po ng barayang ugat. Pag na-high blood, sobrang init. Pag tumama sa utak, ang tawag ay stroke. Pag tumama sa puso, ang tawag ay Heart. pili na lang po kayo. Wag naman, sorry. Wag naman. Ano ba po? Too much little green vegetables. Ang kilala lang po ng mga bata po ngayon, kalabasa. Hindi po berde. At karamihan po, berde lang po ngayon, isipan na lang. Hindi pala kasama yun. Konti na lang po yung berdeng nakakain. Bakit po? Yung green vegetables is nagbibigay ng chlorophyll, pampapula o pamparami ng dugo. Hindi na kumakain. Tama? Ang mga bata ngayon, ang gusto may kulay. Toothpaste, kulay blue. Toothpaste, kulay yellow. Medyo weird ng konti. Ketchup, kulay blue. Meron po. Medyo weird. So, ayaw ng bata yung green vegetables. And too much cold and raw food. Yung mga malalamig. Ladies and gentlemen, as you can see, kapag ang cheese at ang coke ay pinagsabay mo at nakarami ka ng keso at nag-milkshake ka pa, pwede siyang maging bara sa puso mo. Automatic, pwede ka pong ma-bypass operation. Kahit anong edad. Bakit? Kasi yung keso o yung mantikilya, kapag lumamig, pwedeng tumigas sa iyong ugat. Yes. Sarap pa naman ng cheese. Tama? Lalong sa McDonald's. Di ba yung burger? Hindi mo sa cheese. Uy, naglawa yung iba. Tinry ko po, hindi masarap. Oo. Hindi mo masarap. Tuloy po natin. So, ano yung ginagawa ng ating katawan? Pwede sabihin natin na, may pera kaming service dyan. Kaya natin po sa St. Luke's, Makati Med. Kaya natin magbayad ng MRI, CT scan, at pinakamamahaling laboratory, examinations, at pinakabigatin at mamahaling doktor. Pero so far, ang pinakamagaling po na doktor ay katawan po natin. Bakit? Sa doktor, pwede ka magsinungaling. Pero sa katawan mo, hindi. Hindi mo pwede sabihin na hindi ko siya mahal kahit mahal mo talaga. Ay, joke lang. Iba pala yun. Puso po pala yung usapan. So, meron tayong 3 levels of defense. Discharge, put aside, and tumor developing phase. First one is yung ating discharge phase. Personal po yung tanong. Pwede pong sumagot? Okay. Taas po ng kamay ang nagpapawis pa araw-araw. Isa, dalawa. Yung po hindi tumaas. Hindi kayo pinapawisan. Kilikili lang yung kilikili lang. May papawis ko. Nagpapawis pag umiinom ng kape. Yung po mga hindi tumaas, hindi kayo pinapawisan? Hindi. Pinapawisan. Kasi ulitin ko po yung tanong, baka hindi na narinig. Taas po ng kamay ang pinagpapawisan pa araw-araw. Yan. Ladies and gentlemen, kapag meron ka pong anghit, okay lang. Opo. Bakit? Okay. Ladies and gentlemen, para since I tinanong ko yata last time, isa rin anghit ka ba? Alam niyo po kung bakit? Meron po tayong part sa katawan natin na kung saan kapag nagkaroon ng amoy, nagsisignal siya kung anong problema. Halimbawa, nagpawis ka sa kanan, nagpawis ka, dalawa mong kilikili, pero kanan lang yung may amoy, ibig sabihin, yung atay mo, over na po yung chemical. Nagdi-discharge siya ng pilit. Nagpawis ka, kaliwat kanan, yung kanan walang amoy, kaliwa lang yung may amoy, ibig sabihin, yung kidney mo, sobra-sobra na po yung toxic, nagdi-discharge na ng pilit. Nagpawis ka, dalawang kamay, may putok, ligo ka muna, baka hindi po naligo. Baka kulang sa ligo po. Hindi pong hinudin nyo rin. Baka naman, hindi sa kidney o sa liver. Baka po libag yun. Ano po? Ang po yung usapan na, hindi po yung putok. Iba po yung putok. Next. Ihi. Sino po nilang bibigyan ng ihi? Taas ang kamay. Maliban sa mga kabataan, malakas mag-Roblox. Sino po sa inyo nagbibigyan ng ihi? Wala naman. Napakahalaga po ng dalawa, pawis at saka ihi. Kasi ang mga tao po na hindi pinapawisan at hindi umiihi, namamanas po yung binte, nahirapang huminga, nagpapadala sa ospital, paglabas, meron na po dito nakalagay na tubo, kasi bakit? Dinadialysis na. So lagi niyo pong i-check kung meron kayong anak, apo, asawa,
kung nagpapawis at umiihi pa. Love, umihi ka na ba? Sabi, oo naman, bakit? Good. Bahala na po sa kasunod na usapan, ha? Labas na po ko na mga bata po dito. Next, plema. Taas ang kamay na may plema sa umaga. Ako, opo. Sino po ba dito may plema sa umaga? May plema sa umaga? Ubo. May inuubo? Pag nagkape sa umaga, parang may plema, taas kamay. Ayun, medyo. Ayan. Isa, dalawa. Alam niyo po kung bakit? Ang katawan po natin o yung ating baga nagdi-discharge tuwing umaga alas 6 hanggang alas 9, alas 8 ng umaga. So pag meron kang plema sa umaga, ibig sabihin, may mucus yung lalamunan mo, healthy po yun. At mapapasin po ninyo, karaniwan sa walang plema sa umaga, naliligo ng hapon, pagod, pawisan. Taas po ng kamay na naliligo ng hapon, pagod, pawisan. Walang tumaas. Hindi naliligo. Hindi na kayo naliligo. Madam naman, hapon, pagod, pawisan. Hindi kami kasama po yun. So naliligo sa gabi, taas kamay. Siyempre, tatabi si mister, tatabi si misis. May pagbabaho po ako, ma'am. Sir, hindi tatabi si mister. Kaso, kapag naliligo ka ng hapon, pagod, pawisan, or mainit yung upper body ng ating katawan, ang namamaga po yung thyroid. So, pansinin po niyo sa mga mahilig maligo ng hapon, pagod, pawisan, pag hindi mataas ang unan, hindi ka makahinga o para kang nalulunod. Tama, correct? Yes. Try niyo po mamaya, mahiga po kayo, lay down. Hindi po nakatagilid ha. Hindi rin po nakataob. Lay down po, nakatingin po kayo sa kisame. Tapos, naging salamin. Joke lang po. Lay down po flat. Okay, walang unan. Try mo niyo kung makakatagal kayo ng 30 minutes ng walang unan. Na hindi kayo natagilid. Kapag parang nahihirapan kang huminga, kapag nahihirapan ka, parang sinasakal, bumili ka na kaagad ng DXN Spicati para meron ka ng plema tuwing umaga. Bakit po? Ibig sabihin, yung mucus ng ating lalamunan, kasi dapat talaga may plema po yan dito. Ibig sabihin, nagda-dry, natutuyo. Naiipon sa ating thyroid. Buha po? Okay. Tuloy po tayo. So, kailangan may plema. Tayo pa naman, yung mga may apo, yung mga lola, ayaw na ayaw natin, ano ka ba naman? Pinapabayaan mo yung apo ko. May plema, may sipon, umaga-umaga, dalhin mo sa health center. Binigyan ng mucolytic action. Asan yung plema? Natuyo. O, bata pa lang, may problema na. Dati po, hindi uso, hindi sikat. Pero ngayon, marami na merong nasal pharyngeal problem or nasal pharyngeal cancer. Dito po, cancer sa lalamunan. Yung mga tipo nagsasabi na, kasi ba parang pag hindi ako nag-vape, parang pag hindi ako nag-yosi, hindi ako makahinga. Bakit? Kasi gusto nila ito maluwag. Which nakukuha po nila sa pag-inom or pag-inhale ng nicotine na galing sa yosi or galing sa vape. Bakit? Nung bata pa kasi, pinapaliguan ng pagod, pawisan, or gabi. Tandaan po ninyo, walang namatay ng madumi. Tignan niyo po yung mga baliw. Hindi nga naliligo. Umaga, tanghali, hapon. Pero buhay pa. Kadadaan lang kanina. Next po, stool. Taas po ng kamay ang dumudumi araw-araw. 2 beses. 1 beses. Yung hindi tumaas, ilabas mo na, may banyo sa likod. Bakit po? Pag kumain po tayo 4 hours lang yung ating kinain, so halimbawa pagkatapos nito, nakita ko, nag-ready sila sa Jess sa likod eh. So halimbawa, kumain tayo ng mga, ano oras ba? 4:16. Kumain tayo ng mga 4:30. So kain, wala 5. Kain. Bilang ng 4 hours. 5, 6, 7, 8, 9. Dapat 9 dudumi ka or 10. Or, kung tulog ka na nun, pag gising mo ng umaga, dudumi ka. Pag hindi ka dumumi, nasan yung kinain mo? Bituka. Stuck sa bituka. So, yan po yung nangyari. Sakto, nakita ko dito yun. Ito po, lumang information na, pero effective. Kasi bakit? Hindi naman nag-evolve yung tao. Nag-strain ba yung bituka? Hindi po naman, di ba? Same pa rin ang bituka po. Ang bituka po natin meron inside pockets. Ayan. Tapos ito, bahala na kayo. Imagine nyo na lang. So pag kumain ka, yung bituka kinain po natin, natikip po dito. Ayan. Ngayon, pag ito tumigas, nagiging straight. Pag nag-straight po yan, yung dumi natin,
hindi na sexy. Di ba natin yung dumi natin, amitin nyo man o hindi. Di ba? Nakalive pa naman. Ang dumi natin medyo ganito ng konti itsura, di ba? Tama, correct? Para medyo may muscle ng konti. Kasi bakit? Kasi meron inside pockets dati. Ngayon, ito na yung itsura. Straight na, tapos minsan meron pang kanal sa gitna. Tama, correct? Bakit? Kasi matigas na po yung ating dito pa. Bakit? Hindi dumudumi ng 2 to 3 times every day. So, nasa napunta? Kakain ka, andisan, agahan, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, nag-take kayo ni Mrs. Tapos pag-uwi, nag-midnight snack. Tapos pagkatapos ang ginawa ni Mrs. Natulog. Tuwa yung bata. Anong alam mo? O, diba? So, ano nangyari? Na-stuck po doon. So, kailangan dumudumi ka 2 to 3 times. Pag hindi ka dumudumi 2 to 3 times, ito yung unang nangyayari. Kapag upper part po ng ating bituka na-stuck, nagkakaroon ng maraming pimples and acne. So, halimbawa, marami kang pimple, marami kang acne. Check mo kung dumudumi ka araw-araw. Dumudumi po ba araw-araw? 2 times? 2 times? Kasi madami kayo maraming pimple eh. Sa madami walang pimple. Si ma'am, yes, nakangiti ka madam. Wala tayong gagawa. 2 times? Up. Madam, 2 times? Once. Pag naging 2 to 3 times ang dumi mo, mawawala yung pimples mo. Promise. Pag ganun po, dalawa lang ang choice mo. Morinchi juice or Mingkudu capsule. Morinchi po is the best, pero yung Mingkudu po is the powder. Wala po dito. Pwede po ito. Kasi ito, meron dito, noni. Kung ayaw mo nyo ng juice, meron tayo, powder, yung Mingkudu. Para sa bituka. Magiging regular. Sir, paano yan? Dati nang problema ko yan. Hindi ako dumudumi, hindi maayos pawis ko, lagi na sa aircon, sobrang init, hindi ako naihi. Konti lang inom kong tubig. Ang gagawin ng katawan natin, dadali tayo sa second level of defense. Ang tawag po dyan is put aside, itatabi. Kumbaga, dati mahal ka, nung hindi ka na mahal, tinabi ka na lang. Aray, yung mga nasaktan, bakit? So put aside, ito na yung magiging uric acid, stones, cholesterol, and fats. So tatangan ngayon, Doc, masama pakiramdam ko. O sige, pakuha ka, blood chem. Pag-check, uy, ang taas ng uric acid. Meron kang cholesterol. O sige, pa-check ka pa ulit. Pag-check, meron kang bato sa abdo. Meron kang bato sa bato. Meron kang taba sa atay. Batugan na madam. Sobrang dami ng bato. Bakit? Dahil nalimutan mo na kailangan pala regularly iipawis plema dumi. 6 masipag ka at hindi mo napapansin at hindi mo nakikita anong ginawa ng katawan, itinabi. Pag patuloy po na gano'n yung mangyayari, ang gagawin ng katawan natin, pupunta tayo sa third level of defense, which is tumor developing phase. Ito po yung mga bukol-bukol natin. Yung mga bukol, yan po yung mga bukol po natin. Again, ladies and gentlemen, ang bukol po ay hindi sakit unless gising. Ayan, ito po yung ating Mingkudu. Naku, napakabenta nito sa akin ngayon. Kasi marami yung kliyente dati, ayaw ng Morinchi. Kasi bakit sabi nila, Christian, ayoko uminom ng patis labo. Bagoong daw, sarap-sarap kaya. Sabi ko, sige, ayaw niyo po ng liquid. O, dito kayo sa capsule powder. Mingkudu. O, di ba yung mga nag-iinarte dyan, ayaw uminom ng bagoong, meron na tayong capsule. Patis. Ladies and gentlemen, kapag may nakita isang bukol sa katawan mo, ibig sabihin meron siya kasamang 33. So pag pinatanggal mo, pina-opera, may lalabas ulit. Hindi po yun nabalik. Nalabas lang. Ano po? Di ba nakakita kayong mga tao, maraming bukol? Puro uric acid po yun, cholesterol, magkakahalo. Okay, may binanggit na sino po. Ikito kagad ito. 4 agad. Wala na po ba? Huwag nyo nang ganyan. Wala na pala eh. Sir, paano yan? Meron akong bukol. Ang wag na wag nyong gagawin ay pabawasan ng laman or ipabiopsy.
Bakit? Pag nagbabiopsy ka, ladies and gentlemen, hindi po yun gamot. Ang gagawin po ng babawasan ng laman, pag-aralan kung anong level na, anong stage na. So pag nabawasan ng laman, kakatas hindi. Kakata. Saan sasama? Sa dugo. Sa dugo. Pag sumama sa dugo mo, lason po yun. Malalason yung dugo, hindi. Lason. Kaya hindi kayo nagtataka. Pagpasok ng ospital, malakas. Paglabas, wala na. Sasabihin, COVID. Bakit? Nalason po yung dugo. Kasi yung bukol po, lason. Tumor po yun. Sino gumawa? Katawan po natin. Kasi bakit? Hindi tayo kumakain ng maayos. Sir, ano ba dapat kainin? Supplement. Pang-supply. Hindi po ito gamot. Ito po, ang ginagawa ng RGGL, sinusuportahan yung katawan natin. Dahil kahit po saan mo tignan, lahat ng tao dumudumi, umiihi, may pawis, may plema. Pinagbawalan mo, anong ginawa mo? Sir, sobrang init. Nabuhay ng aircon. Mainit pa rin, sir. Nagtapat ng electric fan. Okay, patayin niya. Joke lang. Huwag po. Electric fan dito eh. Di ba yung mga bata ngayon? Di ba aminin yung mga lola? Bata. Naglilikot. Bagong ligo. Papawisan. Ano ginagawa? Ano binibigay? Cellphone. Diyan ka lang. Upo ka lang. Mag-Roblox ka. Buhay ang aircon. Tutok ng electric fan. Bigay ng french fries. Matutuwa ka. Gawain mo, no? Anong account mo sa Roblox? Anong pangalan? Bakit? Kung bakit ngayon po, pabata ng pabata ang dinadialysis sa amin, sa Tayabas, ang pinakabata ko nakita ko, 7 years old. Dinadialysis na. Ano ba po, ang gagawin, bibigyan ng mga pagkain na hindi naman kailangan ng katawan. So ano kailangan ng katawan natin? Maibalik yung ginagawa natin na detoxification or yung ihi, pawis, plema, dumi. Vitamin yun po ng RGGL. So ang ginagawa po ng RGGL, hindi po niya ginagamot. Asan yung RGGL natin? Ang ginagawa ng RGGL, sinusuportahan yung katawan po natin. Sir Christian, marami akong alam na herbal. Galing US, galing Europe, galing Alaska, Australia, galing North Pole, South Pole, bigay po ng mga taga-Mars. Bahala ka. As long as mayaman po yan sa terpenoids, adenosine and polysaccharides. Pag wala nun, sorry, bakit? Yun ang required ng ating katawan or vital vitamins para sa detoxification process. Kung meron nun, di yun ang gamitin mo. Pero kung wala, 90-day old mushroom na ating RG. And, siyempre, hindi pwede detox lang. Di ba uso sa labas? Detoxify, panglinis. O sige, yung bahay mo, sira yung sopa, sira yung TV, sira yung bowl, sira yung stove, na-detox ka ngayon. So, tinanggal mo, lahat sira eh. Sopa, TV, stove, di ba, bowl. Ano natira? Wala na. So, kailangan may repair, pambalance, kung bakit kailangan ng GL. Siyempre siya, meron kaming pambalance. Mayaman ba yan sa organic germanium, galvanic acid, vitamins and minerals? Hindi po. O di, GL na lang. Kung bakit habang nagdi-detox, meron nagbabalance. Pwede pong inumin ng sabay. Meron po kaming kliyente before, ibang company sabi sa akin, Christian, kung totoo effective yan, sige, inumin mo ay 90. Sige. Sabi ko, basta, yung 30 mo, iinumin mo on the spot. Meron ko siya 30 capsules lang. Alam ko nangyari? Hindi niya ininom. Ito po, hindi lang 360 na ubos ko. Tatay ko po may polyps dati sa bituka, bago mag-abroad, hindi dapat makakaalis ng RGGL, 4-4, 2 weeks, walang polyps, nakauwi na galing Saudi. Nanay ko po, meron po siyang allergy sa hipon, alimasag, 4 na RGGL, araw-araw for 2 years. Pagkatapos nun, almost 1 month, ang ulam namin, hipon, alimasa, lahat ng seafoods. Kami na po yung nagsawa. Kapatid ko, sumunod sa akin, may hika. Kuya ko, may hika. RGGL. Isang kapatid, may tawag dito, meron siyang body imbalance, hindi pinapawisan. RGGL hanggang ngayon. Okay. Lolo ko po, 82 na ngayon. Nung na 70 na yun siya,
Pagtatayo siya, tapos na kaagad siya, pagkakaroon siya ng pagbanyo. RGTL. Tita ko, sabi na kulang. Ang daming, sa mukha, acne, pimples, nagpa-derma, ang daming nagkasos, na 100,000, naubos na yung ari-arian. 90 lang po ang ininom. RGTL. Naramdaman ka sa katawan? RGTL, bakit? Ang gagawin niya, maglilinis, magbabalanse. Pero hindi po yan gamot. Ang gagawin po niya, ibabalik at susuportahan yung katawan mo na maibalik yung tamang trabaho ng ating katawan. Ano po yun? Ihi, pawis, plema, dumi. Pag hindi mo nilabas yung problema mo, yung toxin sa 4 na yon, may pang-5. Opera. At ang nangyari? Pera. Sir, meron naman akong Medicard. May bayad pati. And then, alam po niyo, pag meron binawa sa katawan po natin, magugulo na po yung transaction. Halimbawa, isa sa mga usual, sa mga kababaihan, pag tinanggal na yung ovary, ang reproductive organ ng babae, pag tinanggal na yung ovary, ang sunod na kakaproblema lagi, yung ating abdo. Subok po yun. Every time na may makikilala kayo na wala ng ovary, ang nagkakaroon sila kasunod problema sa abdo. For some reason na we don't know, pero yun lagi. Sa inyo po na abdo. Tapos ang nangyari? Ovary. Di ba lagi kayong mamantika pagkain? Masarap ang pagkain sa inyo, no po? Wala na rin tonsils, wala na din. Madam, kailangan mag-maintenance. Yan, very good. 4. Samahan niyo po ng spirulina. At saka Rosal Candy. Rosal Candy, madam. 12. Tablets, yes. Tapos mingkudo. Kasi wala kayong ovary. Okay? Tuloy po natin. Now, ladies and gentlemen, ayon sa first observation theory, yung mga nag-supplement, meron tayong mararamdaman. Bakit galing po yung sa toxin in body imbalance? So, yung mararamdaman po natin is galing sa kung ano yung laman ng ating katawan. So, halimbawa, ako uminom, iba mararamdaman ko. Ikaw uminom, iba mararamdaman mo. Pag isa lang tayo ng naramdaman, ang tawag po sa atin, soulmate. Isa tayo ng naramdaman. Tuwan-tuwa yung bata. Kasi bakit? Isa tayo naramdaman eh. Yung naramdaman ko, naramdaman mo, soulmate po tayo. Alam na bata yung soulmate Now, ladies and gentlemen, ang pag-inom is 1, 2, 4, 6. But, lagi ko namin sinasabi, ang tagal ng pag-inom ang mas importante kaysa sa dami ng iniinom. Kung kaya mo inom ng 4, pero next month wala kang inumin, eh di mag-isa-isa ka na lang at least continuously. Okay? So ano po dapat nakakainin? 80% alkaline, 20% acidic foods. Acidic foods, tinapay, soft drinks, gamot, karne, di ba? Processed food, tosino, longganisa, fishball, kikiam, kwek-kwek. Ano po yung sariwang pagkain or alkaline food? Sariwang tubig, meron pa ba? Wala na. Ang bukal po ngayon, barangay na lang. Tama? Ano ba po? Sariwang hangin, meron pa ba? Wala na. Si Mr. Pama, anong ginagawa sa'yo? Binubugan mo ng Yossi, kayo naman, ito binututan ka agad. Next, ano po? Sariwang bigas. O, dito meron. Ay, swerte po ninyo. Sariwang bigas, meron pa. Sa amin po, 50 daw yung bigas, pero hindi kumakain kahit chicken ng ulam. Ano po? Sariwang gulay, meron pa ba? Sir, meron kami, may tanim. Eh, may dumaang aso. Ang ginawa ng aso? Dilig. Oh, diniligan. May dumaang lasing, anong ginawa? Dumilig din, yung lasing. So, hindi na sariwa. Ano ba po? Sariwang prutas. Meron. Sa lupa ni Lolo-Oban. Ingat lang po kayo, baka mahuli. And lastly, sariwang mani. Meron po ba? Meron pa? Ano lasa ng sariwang mani? Mga kalalakihan. Manamis-namis, na maalat-alat, Malinam na. na malinam na. Hinugasan lang po yun, tapos kinakain na. Yun po yung sariwang mani. Nagpapalakas po yun ng tuhod. Ayan. Uy, mga kalalaki ba? Gusto nang tumawa, nagbibigil. Sariwang mani po. Yung po, totoo po. Tita, sariwang mani? Nakain ka sariwang mani? Ayan. Natutuwa si tita, hindi ko alam anong
Para saan ko tayo iniisip ano po? Sariang mani. Yan. Hinuhugasan lang. Tapos kinakain na. Oo nga po, yung mali nga po. Binili sa palengke. Ayan. Hindi yung madaling araw ha. Kasi pag madaling araw, kakabutot lang po nun. Hinuhugasan pa yun. Tapos saka binibenta sa Palengke. palengke. Para saan na iniisip ha? Baka hindi mo mag-suggest dito. Next! Christian, hindi na namin kayang bumili ng mga sariwa. Alam niyo po naman ngayon, napakamahal. Fresh eggs kaysa dun sa farm eggs, mas mahal. Tama? Huwag kayong mag-alala. Meron po tayong alkaline-rich foods. Meron tayong spirulina. Saan yun? Meron tayong spirulina. Meron tayong morinchi. Ito po, morincha. RGGL, at saka yung ating kape. Bakit? Kapag ang katawan natin acidic, masakit ang ulo. Kapag uminom tayo ng alkaline foods, magiging alkaline yung ating katawan, nawawala yung sakit ng ulo. Taas ang may diabetes. Taas ang kamay. May diabetes. May kilala may diabetes. Pre-diabetic. Set. Ano po sugar? Hindi pa alam. Pero may diabetes po kayo. Or may kakilala. Kayo mismo. Misis ko. Misis po ninyo. Hulaan ko, sir. Lagi nakakain ng mamantika. Gisado. Tinapay. Ngayon, sir, nagme-maintenance, hindi ba? Nagme-maintenance na. Gano'n nakatagal? Hindi, nag-insulin. Insulin na sa tinuturo. Braso, dito na. Buti hindi pa bugbugan, no? Ladies and gentlemen, ang diabetes po ay hindi problema. Ang problema ng diabetes is yung enzyme. Bakit? Pag ang pagkain natin walang katas, hindi matutunaw. Pag hindi natunaw, hindi lalabas. Pag hindi lumabas, tataas ang sugar. Pag tumaas ang sugar, meron kang diabetes. Kung bakit meron hindi nagsusoft drinks, hindi nagkikik may diabetes. Bakit? Pag kumain ng patatas, french fries ang kakainin, french fries. Saging, banana cue, banana cue. Kamote, kamote cue. Siyempre, kamote cue. Ano kami kamote? Hilaw po yun, may hirap kainin. Pero lahat ng pagkain na hindi na sariwa at walang katas, nagkokos ng pagbaba ng enzyme, nagkakaroon ng diabetes. Lalo na pag ang pagkain, puro mamantika. Enzyme products, ito po, RGGL, spirulina. Sabihin siya, sir, kung gusto yung dahan-dahan matanggal yung maintenance, yan po, RGGL, spirulina, morinji, and 25. Marami po kaming kliyente. Sila subok po nila. Try nyo kay misis po ninyo. So, hindi po yan mabilisan ha. Siguro more or less mga 3 to 6 months, meron kayong mararamdaman na si misis. Next, green theory. So, lahat po tayo every 60 days, meron tayong panibagong dugo. Kapag ang ating dugo ay recycled, ang pakiramdam, masakit ng ulo, laging pagod, laging inaantok, mabilis makatulog. Ngayon, ano mangyayari kapag recycled po yung dugo? Yung iba, hindi napapansin, pero sumasakit po yung binte. Yung parang namimitig. Yung gitna po. Yung akala nyo parang masakit yung muscle, pero pag hinawakan yung muscle, hindi naman Masakit. masakit. Yung gitna, yung parang buto. Yung parang may tumutusok na karayom sa gitna. Bakit po? Recycled na yung ating dugo. So ano kailangan po natin? Spirulina. Kung bakit ang spirulina po, napakaganda ang maging daily intake. Lalo na sa mga kabataan na hindi mapigilan kumain ng hotdog. Tosino, longganisa. Yung mga lagi ng processed foods, ay namin siya lagi ng spirulina. Bakit po ang spirulina ay mayaman sa vitamins and minerals, a complete food orchestra and quality chlorophyll, pampapula ng dugo. Kung ayaw kumain talaga ng gulay, dugo. Gusto pumayat? Gusto lumit ang katawan? Ang inumin po ninyo ay spirulina tablet. Huwag po capsule. Bakit? Para pag natingman ng dila mo na meron ka ng vitamins, galing sa spirulina, hindi ka na gaganahang kumain. Tablet po ha, hindi capsule. And, ladies and gentlemen, kung ano ang maganda sa bituka, maganda sa katawan. Kasi, ang lagi po namin, pag natatapos kami mag-talk, sasabihin sa amin, Christian, marami kaming herbal na alam, mas maganda. May ganitong seal, may quality, may ganitong awards. Okay. Para po malaman kung ang supplement po ninyo o ang herbal ninyo is maganda, ganito lang kasimple. Kung ano maganda sa balat, ang maganda sa bituka. Subukan nyo po maglagay ng karne sa mukha, ano mangyayari? Ano mangyayari po? Karne po, didikit mo sa mukha.
mamumula, may irritate. Yes. Tama? Ibig sabihin, yung karne hindi maganda sa bituka. Subukan niyo po maghilamos ng soft drinks. Pwede ba? Ano mangyayari? Kakatingin, may irritate, mamumula. Yes. Ibig sabihin, hindi maganda sa Bituka. bituka. Try niyo po maglagay ng papaya sa mukha. Gaganda ang balat? Yes. Ibig sabihin, maganda sa Bituka. bituka. Pipino. Sabihin, maganda sa bituka. Try niyo pong gamitin panghilamos yung kape ng DXL. Try niyo pong gamitin face mask bago matulog. Maganda. Taas ang kami nakapag-try. Maganda sa mukha? Yes. Maganda sa Bituka. bituka. Try niyo gamitin RG, GL, spirulina. Maganda sa mukha? Yes. Maganda sa Bituka. kanina na lang po, ang gamit po namin. Asa na yun? Dalawa Miss Irene? Sa buhok. Ito po, Chubby Baby Oil. Pantanggal ng makeup, may irritate? Hindi. Maganda sa mukha, maganda sa... Huwag niyo namang inumin yung Chubby Baby Oil. Grabe naman kayo. Hindi ko sabi ko lang, nagamit ko. Ito pa, Chubby Baby Oil. Pero walang ganito kalit sa Pilipinas, ha? Chubby Malaysia, galas ako. Tayo Malaysia, pabili po kayo may service. Na-take out. Okay? Ako yung gano'n si Pinain. Ha? Yung gano'n si shampoo po? Rabi. Massage oil? Yes po. Dahil meron po yan, may kwento po ito ni Dr. Lim. Ano Sir Jesse? Kwento ko na. Kwento po ng Dr. Lim. Meron siyang kakilala dati na member ng DXO sa Malaysia, hindi kaya bumili ng RGGL. Pero gusto niyang bumalik, meron siyang problema sa bituka. So ang ginawa, sabi ni Dr. Lim, merong mushroom yung massage oil. Ang ginawa, ininom. After ilang buwan, ilang taon, buhay pa rin at wala ng problema sa bituka. Though hindi sinasabi na inumin, ang sinasabi lang po, pwedeng maintake. Ano po? Kasi masyado ng weirdo na tayo noon. Well, alam mo, inom ka ng massage oil. Dahil pwede po naman talaga maintake. Kasi kung ano maganda sa mukha, maganda sa Bituka. bituka. Kaya nga diba, sabi po nila, kapag meron kang kasintahan at lagi kang nakasimangot, hindi maganda sa mukha. Yes. So pag nag-asawa kayo, hindi maganda sa bituka. Kasi lagi kayo magkaaway, di walang blessings. Imbis na kayo maghanap po, mag-aaway kayo, doon hindi maganda sa... Kaya ang tamang kasintahan ay nagbibigay ng matiwasay na ngiti. Yes. Ano po? Kasi ibig sabihin, pag maganda sa mukha, maganda sa bituka. Kaya nga, di ba yung mga napunta sa tamang tao, blooming. Di ba? Tuwa sila. Which is, totoo po. Again, ladies and gentlemen, what is good for your stomach is good for your skin, and what is good for your skin is good for your stomach. Make-up, maganda sa mukha? Yes. Make-up po, make-up. Blush on. Diba yung mga kapal na pampahig dyan na parang espalto na po yung mukha natin. Maganda sa mukha? Magandang tignan. Pero pag natanggal na, nagbabako-bako. Ibig sabihin, hindi maganda sa bituka. Kaya nga po, for external use only. Ladies and gentlemen, lahat po ng products ng DXN is good for your skin, therefore, good for your stomach. Meron po tayo, baka hindi niyo po nalalaman at hindi po kayo na-inform. Meron po tayong Himalayan salt. Sabi nga ni Miss Irene kanina, iba to sa likod ng inyong kasintahan at baka nagayuma. Ladies and gentlemen, ito po, I take my time na para ipaliwanag. Ito po hindi masyadong na-highlight. Since ngayon po ay sobrang init, so as in literal na sobra, mabiyay kami kanina 4 ang aircon, konti na lang, 6 ko na. Ang ating po kasing katawan is meron tinatawag na, okay, ang ating katawan is dapat nakakapag-hold ng tubig. Ngayon, pag kulang sa nutrients, hindi siya mag-hold ng tubig or wala tayong water retention. Since hindi po siya na-highlight, nag-try ako mag-research, bakit ba si Dr. Rin naglagay ng Himalayan salt? Para lang pampasarap ng pagkain? Hindi po. Ang ating rock salt, o yan, bibili po natin sa palengke, meron siyang 4 trace minerals. Ang Himalayan salt is meron siyang more than 60.
ang kailangan ng katawan po natin para yung ating iniinom na tubig is magstay sa katawan at hindi tayo ma-heat stroke, is kailangan meron tayong at least 37 trace minerals na nakukuha sa asin. So kung gumagamit ka ng rock salt na 4 lang, kulang ka ng 30 plus. So deficit na 30 plus. Kung bakit nagtataka ho kayo, inom ka ng tubig, uhaw ka pa rin. Ihi ka ng ihi. Pero kapag gumamit ka ng Himalayan salt sa pagkain, as in regular na gagamitin, kanya nga po kami, uho kami. Naglagay lang kami ng konti, pinch lang, dalagay sa dila, and then inunom po namin, tanggal ang uhaw. Bakit? Kasi mag-i-stay yung tubig sa ating katawan. So ladies and gentlemen, para po sa mga hindi pa gumagamit ng Himalayan salt ng DXN, 300 plus lang po ito. Huwag mo lang kakanawin na parang kape, hindi agad ito mauubos. Ano po? Napaka-the best po ng ating Himalayan salt and iodized na po yan. And lastly, sino po yung pwede mag-intake? Pregnant woman, may buntis po ba dito? Pwede ba sa amin ang mukhang buntis? Wala naman. Pwede pong inumin ng buntis? Mga gusto magbuntis? Pwede po. Infant or yung mga baby? Ayan, pwede. Yung chocolate natin, kanina anak yan? Ay, napulot ko sa labas. Akala ko napulot ko sa labas, pinapasok. Halika dito, mainit. So, meron po tayong mga juices. Pwede maging vitamins like rosel juice, rosel tablet, rosel candies, spirulina. Okay po yun. And sa mga bata, sa mga mag-aanak po, okay, pakiusap lang po namin, ang unang-una mong ipapatikim na pagkain pagkatapos mag-breastfeed ay spirulina. Bakit po? Pagkasana yung bata na spirulina kinakain, kakain niya ng gulay. Pero pagkasana yung bata, ang tuloy nakita ko, naglalakad kami kahapon, yung bata ang dinedende, soft drinks, magkakasakit po kagad. Hindi kakain ng gulay. School children, students, kukoshi po natin nagpapatalino. May kliyente po ako, bumili sa akin ng kukoshi, Christian, nagpapatalino. Bakit bagsak yung anak ko? Ang tanong, nag-review po ba? Sabi niya, kailangan ba yun? Sabi, syempre po naman, walang isasagot naman, DXN, kukoshi, chocolate. So, kailangan mag-review. Yun nga lang po, take note sa mga magpapagamit ng kukoshi sa mga anak, ang mga bata po nagiging hyper. Hayaan nyo lang. Bakit po? Yung mga bata, di ba, pag hyper, nagagalit ka. Pag yung mga bata, hindi kumikilos, nakaupo lang, nagagalit ka rin. Saan po sila lulugar? Di ba? So, ang mga bata po, hayaan yung hyper, ibig sabihin, masigla. Pag ang bata, hindi na kumikilos, hindi na kumikibo, delikado po yun. So, pag ulit ng kukoshi, gano'n po mangyari, masigla po sila. Hyper po sila. Sabayan nyo lang po. Kaya nga, di ba, yung mga bata, hindi dapat talaga tutulog ng tanghali. Papatulogin mo, sino na unang nakakatulog? Yung nagpapatulog. Kasi ang bata, healthy pa yung loob ng katawan. So, mayroon po tayong mga products para sa mga bata. And then, teenagers. Teenagers po, taas kamay. Meron ba dito, teenagers? Teenagers? Ayan. Feeling teenagers? Ayan. Ang pinaka-the best na pampaganda, lalo na sa mga kababaihan na teenagers, ay malinis na bituka. Pag malinis ang bituka, malinis po ang mukha. Pag madumi ang bituka, madumi ang mukha. Ay, sorry po. Hindi ako palalabasin talaga dito, sir. Marami naman sa matiming sa akin, may hawak ng ball din. Pero mamaya, tutusukin ko to. Okay. Then, married couples. Yung mga members po namin na married couples, so hindi pa nagdi-DXN, sabi niya, alam mo, sir, no, hindi pa kami nagdi-DXN, hindi pa kami nagka-RGGL, kami ni Mr. nakakalahati lang. Anong kalahati lang? Sabi po, kalahati lang. Anong kalahati lang? Kalahating oras lang kami nag-uusap, tulog na. Mag-Netflix pa nga dapat kami, nag-i-start pa lang, tulog na kami. Ayun na po nangyari. Nung nag-RGGL, nag-spirulina, nakakadalawa. Gabi-gabi. 2 oras nag-uusap. Napagkikwentuhan nila, nangyari sa maghapon po nila. At nakakapagplano, ano ba yung gagawin nila sa mga susunod na araw. Kaya napakaganda ng RGGL. Kung ikaw may asawa, pagdating, nakakatulog na, painumin mo ng RGGL para kayo makapag-usap. Ayan. May bata po ha, makapag-usap. Next, senior citizens. Yung mga nag-maintenance.
Okay, kung sawang-sawa na bakit din, magkaya po yung tumatawa, late po yung tawa po ninyo. Okay. Sawang-sawa na mag-maintenance sa mga senior citizens, ang painom po ninyo, RGGL, Spirulina, Rosel, at least itong 4. Bakit? Sa mga kliyente po namin, papuntang Bicol, ito pinapainom mo namin, dati, hindi nakakapagdala, ngayon nakapaglakad na. Latest ko po kliyente is from Nueva Ecija, may problema sa puso, barado, walang pambiling gamot, pero may pampalaboratory. Sabi sa akin, Chris, kailangan ko yung pwede ko inumin habang wala pa akong pera. Konti lang. O sige po, ito, Rosel. Sabi niya, magkano yan? 1,200. Rosel. Ang inom niya, 4 sa umaga, 4 sa tanghali, 4 sa hapon. Nung una yung mukha niya manas, ngayon, nakakapag-mechanic ko na ulit. Dahil nakapag-mechanic ko na, sabi ko sa kanya, itaas mo, gawin mong 6 sa umaga, 6 sa tanghali, 6 sa hapon. Magkano po? 1-2 again. Sabi niya, sige, pag nag-okay na, nakapagbenta ako ng sasakyan, bibili ako ng kompleto, 4. Ibang klase po yung ating Rosel. Pero huwag kayong mag-stick sa Rosel lang ha. Sasamahan niyo po ng RGGL at saka Spirulina. And lastly, hindi naman po sila yung ating hinahanap lagi. Pero since ang DXN po is para sa mga walang sakit at may sakit. Kung meron kayong problema sa katawan, ladies and gentlemen, ang DXN is merong produkto, again po, may produktong makakatulong sa katawan natin para maibalik yung sigla, para maibalik yung lakas, para makapaghanap buhay, para maibalik yung dating tikas ng katawan, yung dating ganda na meron ka naman ngayon. Yun nga lang nababawasan kasi bakit? Laging masama ang pakiramdam. Maibabalik yung dating lakas ng paghahanap buhay at yung dating ngiti at saya ng pagsasama. Ang DXN po ay malaking pagbabago ang binigay sa buhay po namin. Kaya since 2008 up to now, ang produkto po ng pamilya po namin is DXN. Wala po kami ibang ginamit na produkto ng DXN. Napunta lang kami ng ospital kapag merong manganganak kasi bawal na sa bahay. Pero kapag halimbawa po pwede po sa bahay, baka hindi na kami bisita ng ospital. Yun lang po lang ang aming bisita lagi. Tarawag, pamangkin mo, pamangkin, yung pisa mo manganganak, baka pwedeng pasilip naman kasi at least ikaw aware ka kung ano yung ginagawa transaction doon. So napunta po kami. Pero sakit, problema sa katawan, wala po. Napakagaling, napakaganda ng DXN products. Lahat po ng trip po namin, lahat po ng hawak po namin po ngayon, sasakyan, pag-aaral, pagkain, lahat po bigay ng DXN. Yes. Hindi man namin maibigay po sa inyo eksaktong figure magkano kinikita namin every month, magkano kinikita ng kuya ko, nanay ko, ako, kapatid ko na babae, kapatid ko na babae po ulit, kapatid ko na lalaki, 2. Yung gusto po namin, kakamember na kasi kaka-18 lang, pero lahat po kami, mula sa kuya ko hanggang sa bunso namin kapatid, DXN member. At magpapatuloy po ito hanggang sa mga anak, hanggang sa mga apo, dahil dito po namin nakuha yung time and financial freedom. Again, Christian Mark Morales po, Senior Sir Diamond for Lokman, Quezon. Thank you and good morning. Okay. DXN. Ako po ay sa ngayon residence na po ng Laguna, pero ako po ay tubong Bohol. Baga, hindi po ako lumaki kagaya ng iba na hirap sa buhay. So, hindi naman ho sobrang yaman, nasa gitna lang po. Ahit lang po ng konti doon sa mga pangkaraniwang tao. So, sanay po ako sa buhay na medyo maganda.